Hello mga mima ko, magandang buhay, another vlog, another blessing. Oh, baka nagkikrave na rin kayo sa ginataang bilo-bilo alpahor. So ito ng pagkakataon yung mga mima ko. Sundan nyo lang tong cooking procedure dito sa video ko mga mi. Tsaka makakaluto din kayo netong alpahor o ginataang bilo-bilo kung tawagin ng iba. As usual, si Jawa pa rin yung magluluto nito. Tapos ako lang yung magbibideo at tsaka magbo-voice over mga mi ha. Una, naglagay muna si Jowa nitong glutinous flour dito sa malinis na mangkok. Tapos, naglagay lang siya ng awang or space para dun sa ibubuhos niyang tubig. Tapos, pakonti-konti lang ilagay mga mi hanggang sa ma-achieve natin yung consistency ng mixture na kailangan natin. Bali, consistency na hinahanap natin dito mga mi para makagawa tayo ng bilo-bilo yung dough. Para lang siyang maaligasgas na texture mga mi. Tapos, yung pag ginawakan nyo mabibilot nyo siya agad. Pag kasi ganito na mamasa-masa pa hindi natin siya magagawa na bilog-bilog or bilo-bilo. Kasi ang tendency niyan mga mi, didikit lang yan sa kamay natin. Hindi natin siya maayos ng pagbilog. Pero kung ganito na yung consistency na na-achieve nyo mga mi, okay na po yan. Mabibilot na natin yan sa ating mga palad. Ganun. At dahil nga na-achieve na ni Jowa yung consistency na kailangan niya, naglagay na siya dito sa malinis na plato ng konting rice flour. Tapos naglagay na rin siya sa kamay niya para pag nagbilog siya, hindi didikit sa mga palad niya. Ganun. At ganyan na nga karami yung nagagawa ni Jowa. Tapos marami pa siyang gagawin na nasa mangkok. So habang nagaganyan si Jowa, nagbibilog netong gagawing bilo-bilo, ako naman maghihiwa netong kamote. Yung mga gawag. Ito na kayo sabihin, bait na kayo. Sunod naman nating hiwain mga mi itong saging na saba. Pagkain din. Ikay mako. After nga niyan mga mi, dahil tapos na namin igayak lahat ng kakailanganin ni Jowa sa pagluluto, uumpisahan niya ng magluto netong ginataang bilo-bilo or alpahor nga po. Alam niyo po ba mga mi, may dahilan talaga kung bakit kailangan ni Jowang magluto netong ginataang bilo-bilo. Makinig kayo mga mi, ikukwento ko to sa inyo kasi may exam tayo, okay? Charot. Kung naalala niyo po, kung na-i-vlog ko nga yung pagkalmot kay Georgette, ng alaga naming aso na si Topi, naturukan siya ng anti-rabies, anti-tetanus at saka ng ereg. Meron siyang 14 days na bawal kumain ng malalansa. As in, lahat bawal sa kanya tulad ng dilata, processed foods, may mayonnaise. Bawal din siya ng mayonnaise, itlog, ganyan. Ang pwede naman sa kanyang isda, idadalawa lang. Tilapia o di kaya bangus. Pagdating naman sa karne, baboy lang ang pwede sa kanya mga mi. At dahil nga cravings niya rin naman tong ginataang bilo-bilo mga mi, tinupad na namin yung cravings niya. O di ba, bata pa lang nagkikrave na sa mga ganitong pagkain. Samantalang ako, pag nagkikrave ako ng ganito, tuwing mahal na araw lang ako nakakakain kasi nga nagluluto nito si mama ng alpahor mga mima ko. Samantalang sa Georgette, dahil nagkikrave siya sa bilo-bilo, ayan, nilutuan siya ng deti niya para lang kumain siya. At doon nagtatapos ang kwento mga mi. Anyways, balik tayo dito sa pagluluto mga mi. So ayun na nga, nung nakapagsalang na si Jowa ng kaldero dito sa may kalan na yan, unang niyang nilagay ay yung pangalawang piga ng nyog. So dahil nga ninigas at bloke yung gata mga mi, tinunaw muna yan dito sa kaldero ni Jowa. Tapos pagkatunaw nun nilagay niya na paisa-isa itong mga bilo-bilo. Take note mga mi, bago nyo ilagay yung bilo-bilo, siguraduhin po natin na kumukulo na yung gata. Kasi kung hindi po yan kumukulo, sinasabi ko sa inyo mga mima ko, disaster yan. Kasi magdidikit-dikit yan, promise. Ayun na nga, after niya malagay yung mga bilo-bilo na ginawa niya, pinakulo niya muna yung bilo-bilo, tapos sunod niyang nilagay yung sweet potatoes. Tapos haluin lang at antayin kumulo. Pagkakulo naman mga mima ko, ilalagay na natin siya ng asukal. Ang ginamit ni Jowang asukal dito ay brown sugar mga mima ko. So bahala na kayo kung gusto niyo po ng white sugar, brown sugar. Depende po yan sa inyo mga mi ha. Pagkalagay niyo ng asukal mga mi, i-dissolve niyo po muna siya. Haluin niyo muna ng haluin. Pagkatapos, sunod niyo nang ilagay yung saging na saba. Tapos halo ulit, isunod na po yung sago mga mima ko. Last but not the least mga mi, yung gatas ni mami. Charot. Siyempre po, yung unang-unang gata. Pagpasensyahan nyo na kung matigas pa yung gata dyan kasi nga po galing siyang freezer. After nyan mga may haluin, tapos takpan. Antayin lang natin na kumulo ng kumulo.
Tapos, tikman nyo lang po kung okay na ba sa inyo yung tamis o kulang pa. Kung kulang pa po dagdagan nyo na lang po ulit ng asukal hanggang sa ma-achieve nyo yung tamis na gusto nyo mga mi. Pero para sa akin po, pinatikim to sa akin ni Jowa, okay na po yung tamis. Kaya ayan, pinapakulo na lang ng pinapakulo ni Jowa hanggang sa lumapot yung sabaw nito. Pwede nyo din dagdagan sa gata kung nakukulangan pa kayo sa gata mga mi ha. Para mas creamy yung lasa niya. So ayan, dahil nga luto na to mga mi, papatayin na ni Jowa yung apoy. Tapos maglalagay na siya sa plato kasi nga kakain na po si Georgette ng kanyang tanghaliang bilo-bilo.